Hay nako, nakapag-abroad lang mayabang na. Katulong lang naman yan sa ibang bansa. Tagakuskus ng kubeta. Sabi ng walang passport at saka hindi makapasa-pasa sa medical dahil merong almoranas. Uy, charot. O di kaya naman yung inaalila ng asawa sa bahay. Ay, humirit pa nga. By the way, hi everyone. Ako si Jinky, isang kasambahay dito sa Hong Kong and welcome to my mini vlog, another day of my life here in Hong Kong. Kaming mga OFW, madalas na naming naririnig to sa mga kakilala. O di kaya naman ay sa mga kamag-anak. Don't get me wrong, pero real talk to. Lalo na kapag hindi mo sila napahiram ng pera. O di kaya naman ay hindi ka nila mamanipula. Alam ko maraming makaka-relate dito. Yung tipong sasabihan ka talaga ng nakapag-abroad ka lang, mayabang ka na. Like what? Madalas sa mga taong nagsasabi ng ganito ay hindi nila alam kung ano yung pakiramdam ng nasa malayo. Hindi nila alam kung gaano mo tinitiis na hindi kainin o bilhin yung mga gusto mo para lang may maipadala ka sa pamilya mo. Or kung hindi man kami nakakapagpadala ng malaki ay meron nga kaming pinag-iipunan. Or pinaglalaanan na mas importante. Akala nga kasi ng karamihan na nasa Pilipinas ay talagang easy money lang ang ginagawa namin dito. Yung tipong para kang nagtatay ng pera, ganon. Ako man ay nakaranas din ng masabihan ng nag-abroad ka lang, mayabang ka na. Yung tipong kahit hindi ka naman nagmamayabang. Tapos sasama yung loob sa'yo kasi nga hindi mo napautang. Kaya sa mga baguhan dyan, lalo na sa mga first timer mag-abroad, hay nako, i-ready nyo na yung mga sarili nyo sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, learn to say no. Hindi masamang tumulong pero kailangan nyo pag-aralan kung hanggang saan lang yung limitasyon ninyo. Dahil kapag kayo ang naubusan, ay nako, wala kayong tatakbuhan kundi ang sarili lang ninyo mismo. Dahil syempre nandito tayo sa malayo. Sabi nga, kailangan mo munang punuin yung sarili mo para makatulong ka ng mas maayos sa mga nangangailangan. Kasi paano naman tayo makakatulong kung sa sarili nga mismo natin ay nahihirapan pa tayo. Alam niyo ba, sa totoo lang, ang dami nagchat-chat sa akin about nga sa mga problema ng pamilya nila. Lalo na yung mga baguhan na nandito. Pero sa dami nga po nila ay hindi ko na nire-replyan at binabasa ko lang. Meron pa nga nagsabi na normal lang daw ba yung kakamustahin lang sila kapag may kailangan. Oh my God, totoong totoo to. Yung tipong chinat ka ng kamusta, syempre natuwa ka naman kasi may nakaalala sa'yo. Nung nireplyan mo at nagreply din sa'yo, sasabihan ka ng pautang naman, like what? Ay nako, kapag mga ganitong chat pa naman talagang mapapakanta ka na lang talaga ng lumayo-layo ka sa'kin, huwag mo kong kausapin, parang awa mo na ay huwag ka nang mag-chat sa akin. Ganon. Charot! Oy, pero real talk yan ha. Tapos meron pa akong nabasa na bakit daw yung pamilya niya kapag daw may kailangan saka lang daw siya naaalala. Yung tipong hindi nga daw siya alam kamustahin tapos kapag may mga emergency o kaya naman may gusto silang ipabili ay yun nga naaalala daw siya. Hay nako, ang hirap ng ganitong sitwasyon. Ang masasabi ko na lang ay magkuskus na lang talaga tayo ng kubeta. Tapos tanggapin na lang natin na mayabang tayo kasi nga nakapag-abroad na tayo. Hindi naman kasi talaga natin mapiplease ang lahat ng tao. At lalong hindi nila alam yung pakiramdam ng nasa malayo. O siya, hanggang dito na lang and thank you for watching. Please follow for more. Salamat!